Pagkapasok sa silid ng matanda ay agad na inilahad ni Ashley ang tungkol sa kanyang kambal na anak. Kita niya sa mukha ng abuela ang pagkagulat sa una. Kalaunay napaiyak. Tiyak na nagdanas ka ng paghihirap at wala man lang kaming nagawa ng iyong ama. Huwag na po kayo malungkot, Lola. May mabuting tao namang tumulong sa akin. Siya ang dahilan kung bakit hindi agad ako nakapunta dito. Nakakaunawang hinaplos muli ni Lara ang pisngi ng apo. Masaya siya at nagkaroon nito ng ikalawang pamilya. Kahit papano panatag na ang kalooban, nalisanin ang mundong ibabaw dahil maayos ang kalagayan nito. Lola, may isa pa sana akong ihihingi ng tawad. Hindi ko gustong kalabanin ang ating pamilya. Pero sinunod ko lang ang aking puso nang magsimula ng buhay sa Italy. Pinakinggan lang ni Lara ang apo na magsabi ng buhay nito ngayon. Sa una nasaktan siya, pero hindi niya ito masisi. Siya rin naman na nagturo dito upang maging successful sa buhay. Dapat siya maging masaya dahil may napatunayan na ito sa sarili. Hindi ba pwedeng bumalik ka na lang sa ating kumpanya? Ilalagay kita sa mataas na posisyon. Hindi niya na ituloy ang iba pa sanang nais sabihin nang umiling si Ashley. I'm sorry, Lola. Alam mo namang hindi maayos ang relasyon namin magpipinsan. May mga anak na po ako at ayaw kong makita nila ang gulo sa pagitan namin. Wala rin po akong balak na tumagal sa bansang to. Pilit nang umiti si Lara sa apo at tumango. Hindi na niya tinanong kung sino ang ama ng kambal. Pero sigurado siyang hindi si Vina ang lalaki. Kailan mo kami ipapakilala sa mga anak mo? Bukas po, dadalhin ko sila dito upang makilala nyo. Pero, huwag niyo po munang sabihin ngayon sa iba. Pwede bang dito ka na maghapunan at saluhan kami? Tiyak na matutuwa ang iyong ama kapag nakita ka. Alam mo bang malaki na ang pinagbago niya? Nakangiting tumango si Ashley sa abuela. Masaya siya at may seryosong karelasyon na ang ama ngayon. Gusto niyang makilala. Ngunit hindi pa nagsasama ang dalawa. Balita niya dalaga pa ang babae at hindi nalalayo sa edad sa kanyang ama. Nang malaman ni Melissa na dumating si Ashley, ay agad siyang umuwi. Nag-send ng message na lamang siya kay Beauty na umuwi ng maaga. Naging abala si Beauty sa pag-aasikaso sa kasal nila ni Justin, kaya hindi nasagot ang tawag ng ina. Ang balak na kumain sa labas kasama ang nobyo ay nagbago nang mabasa ang message ng kapatid. Pinapauwi siya nito ng maaga at hindi sinabi ang dahilan. Kasama ang nobyo, umuwi na sila at nagpasyang doon na maghapunan kasama ang pamilya. Umuwi rin na maaga si Liam nang mabalitaan ang pagdating ng anak. Dumiretso na siya sa silid ng ina at alam niyang naroon ang anak. Muling napaluha si Ashley nang makita ang ama. Maging ito, umiyak habang yakap siya ng mahigpit. Ipagluluto kita ng paborito mo, anak. Nakangiting tumango si Ashley sa ama. Ito ang gusto niya dito. Ipinagluluto siya noon ng gusto niyang pagkain kapag gustong iparamdam sa kanya ang pagmamahal nito. Nagpaiwan pa siya sa silid ng abuela at sabay pa silang lalabas mamaya. Nauna na si Beauty sa pagpasok at si Justin inayos pa ang pagkakapark ng sasakyan nito. Iginala ang tingin sa paligid at nagtataka siya dahil abala lahat ng katulong sa kusina. Mukhang nagkaroon ng mahalagang bisita. Tumingala siya sa hagdan nang marinig ang tinig ng ina at pababa na ito. Mabuti naman at dumating ka na. Hinintay na lang ni Beauty ang ina at kasunod nito ang kaniyang kapatid sa ibaba ng hagdan. Hindi na niya nagawang humalik sa pisngi nito nang marinig ang sunod na sinabi. Ihanda mo ang iyong sarili. At bumalik na siya. Magtatanong pa sana si Beauty nang bumukas ang pintuan ng silid ng abuela. Dalawa ang silid ng kanilang lola. Isa sa second floor at mayroon din sa first floor. Ngayon lang ulit ito umakyat sa itaas mula nang humina ang tuhod nito. Naunawaan niyang sinabi ng ina nang makilala ang babaeng umaalalay sa kanilang abuela. Pagkatunghay ni Ashley mula sa pagkakayuko, ay ang gulat na mukha ni Beauty ang kanyang nasilayan. Ngumiti siya dito na para bang kahapon lang sila huling nagkita. Bantulot na humakbang si Beauty paakyat sa hagdan upang tulungan si Ashley sa pag-alali sa matanda. Beauty, apo, gusto ko sanang maging maayos na kayo ni Ashley. Pauna ng matanda habang nakahawak sa braso ni Beauty. Lola, ang sabi ko naman po sa inyo kanina na maayos kami. Isa pa po sa dahilan kung bakit ako umuwi, para saksihan ang kasal nila ng aking ex-fiancé.
Diniinan ni Ashley ang huling salita at muling ngumiti kay Beauty. Naglapat ang mga labi ni Beauty upang magtimpi na ibalik ang patotsada ni Ashley sa kanya. Ashley, huwag ka sana magsimula ng gulo. Malumani na saway ni Elizabeth sa pamangkin ng asawa. Hindi pinansin ni Ashley ang tiyahin. Pagkababa nila ng hagdan, napatingin siya sa main door. Napangisi siya. Parang estatwang nakatayo doon si Justin at tulalang nakatitig sa kanya. Mabilis na binitiwan ni Beauty ang braso ng abuela at nilapitan ng nobyo. Sinamaan pa niya ito ng tingin nang mapansin ang paraan ng titig nito kay Ashley. Hindi lang nagulat si Justin pagkakitang muli kay Ashley. Parang bumalik ang dating pakiramdam nung una niyang nasilayan ang kagandahan nito sa university. Nalimpungatan lamang siya mula sa pagkatulala nang magsalita si Beauty. "Babe, are you okay?" Malambing niyang tanong sa nobyo. Tumango lang si Justin at mabilis na iniwas ang tingin kay Ashley. "Apo, maiwan ko muna kayo dito at tingnan ko ang pagkain inihanda ng katulong." Mabilis na lumapit si Elizabeth kay Lara at inalalayan ito sa paglalakad. Nang masiguro ni Melissa na hindi na sila maririnig ng abuela, hinarap niya si Ashley. "So, kumusta ang naging buhay mo sa Italy?" Kahit na insulto si Ashley sa paraan ng tingin ni Melissa sa kaniyang katawan, ay ngumiti siya. Bubuka pa lang ang kaniyang bibig nang sumabat si Beauty. "Hindi mo na dapat tinatanong yan, ate. Halata namang hiyang siya sa Italy dahil sarili lang niya kanyang iniisip doon." Patatsada ni Beauty kay Ashley. Tinaasan lang ni Ashley ng kilay si Beauty at hinayaan ang mga ito na sumbatan siya at malitin sa ngayon. "Bumalik ka ba dahil wala ka matinong trabaho sa Italy?" Nanguuyam na tanong ni Melissa. Tumawa si Ashley sabay iling. "Hindi pa rin kayo nagbabago magkapatid." Tumingin siya kay Justin. "Congratulations in advance. Sana ang pinsan ko ang una at huli mong kakapitan." Dumilim ang aura ng mukha ni Justin at nainsulto sa dating nobya. Mukhang lalong tumalas ang dila nito sa pananalita. "Hanggang ngayon ba naman, bitter ka pa rin, Ashley? Mas nababagay lamang ang kapatid ko kay Justin. Look at yourself. Hanggang ngayon walang may pagmamalaki." Nangiinsultong patotsada ni Melissa kay Ashley. Ngumiti lang si Ashley sa pinsan at pinakita na hindi siya apektado. Lalo siyang ginanahan na kalabanin nito sa mga susunod na linggo. Kung kinakailangan gamitin niya ang kanyang karisma upang masapawan nito ay gagawin niya. "Kung umuwi ka lang upang guluhin at pigilan ang kasal namin, huwag mo lang ituloy, Ashley." Bumuka ang bibig ni Ashley at natatawa pero walang tunog. Ang seryoso pa nito habang pinagbabantaan siya. "Aha? Ayos ka lang? Ako? Uuwi para lang bawing ka kay Beauty?" Hindi makapaniwalang tanong niya kay Justin. Lalo lamang na-insulto si Justin sa naging tanong ni Ashley. Para bang gustong ipamukha sa kanya na hindi siya kawalan noon pa man sa buhay nito. "Mas gugustuhin ko pang makapagrelasyon sa isang bakla kaysa ang pangaraping makasama ka muli, Justin." Sarkastiko niyang turan at nanguuyam ang tinging ipinukol sa lalaki. "You!" Mabilis na hinawakan nito ang kamay ng nobyo at pinigilan ito magsalita pa. "Babe, huwag mo na siyang patulan. Yan ang paraan niya upang makuha ng buong iyong atensyon." Tama si Beauty, Justin. Mas nakabubuting iwasan mo siya dahil gulo lamang ang dala niya sa pag-uwi. Lalo lamang natawa si Ashley sa tatlo. Hindi niya talaga lubos maisip kung paanong nagkagusto siya kay Justin noon. "Ashley anak, tikman mo tong niluluto ko." Tawag ni Leah mula sa kusina. Hinawi ni Ashley ang buhok patalikod to expose her collarbone bago ngumiti kay Justin. Gusto lamang niyang inisin ang dalawang pinsan. Inis na sinundan ng tingin ni Beauty ang pagtalikod ni Ashley. Lalong nadagdagan ng galit na nadarama nang mahuling nakatitig ang nobyo sa pangupo at binti ni Ashley. Yun ang isa sa kinaiinggitan niya sa katawan ng pinsan. Mas maputi ito at magandang kurba ng katawan. Hindi na lumabas ng kusina si Ashley at inabala ang sarili sa pagtulong sa paghanda ng pagkain sa lamesa. Ang abuela pinaupo na niya sa dining room. Dumating na rin ang tiyuhin galing opisina at natuwa nang makita siya. Pag-upo sa harap na lamesa, nakatapat ni Ashley ang dalawang taksil. Hindi niya pinansin ang mga ito hanggang sa magsalita si Elizabeth. "Ashley, ang tagal mo rin sa Italia."
Sigurado akong marami kang nakarelasyon doon na iba't ibang lahi. Wala ka man lang bang sineryoso? Kahit isa sa kanila? Elizabeth, anong klaseng tanong yan? Saway ni Jessie sa asawa. Why? Anong masama sa tanong ko? Hindi na bumabata si Ashley at kay babae niyang tao. Hindi maganda yung puro laro na lang siya sa pakikipagrelasyon katulad ng kanyang ama. Sinama ni Jessie ng tingin ng asawa ngunit nagpatuloy pa rin ito. Mataman na pinakatitigan ni Ashley ang tiyahin habang nilalaro ng tinidor ang pork na nasa kaniyang pinggan. Hinayaan lang muna niya ito hanggang sa matapos sa pagsasalita. Mabuti na lang nandyan si Beauty para saluhin ang kahiyang iniwan niya noon. And now, they're getting married. At si Melissa naman isang kilalang tao sa business world ang nakatakdang makasama sa buhay. Hindi ka ba naiinggit o naaawa sa sarili mo upang sundan sa yapak ng buhay ang iyong mga pinsan? Hindi alam ni Ashley kung nang insulto ba ang tiyahin o nagpapatawa. Kahit walang laman ang bibig, nasamid pa rin siya dahil sa pagpipigil sa sariling huwag matawa. Pagtingin niya sa ama, napailing siya at naawa dito. Talagang tinanggap na lang nito sa sarili na wala itong kwenta sa pamilya. Ang abuela, tahimik lang at hinahayaan lang si Elizabeth magsalita. Ang mga pinsan parehong malungkot na nakatingin sa kanya. Salamat po sa malasakit, Tita Elizabeth. Pero wala kasi Italy para isiping nakikipaglaro lamang ako sa isang relasyon. Hindi po ako katulad ng inyong anak na takot mabusan ng lalaki. Nakangiti pa siya sa ginang at dinina ng huling salita. How dare you, Elizabeth! Nasarap tayo ng pagkain! Mabilis sa saway ni Jessie sa sawa. Bago pa nito matapos ang sasabihin. Iniinsulto mo ba kami? Nagpupuyo sa galit ang kalooban ni Beauty. Beauty! Mahinang tawag ni Melissa sa kapatid upang pigilan nito sa pagsasalita. Oh, sinasagot ko lamang inyong ina, my dear cousin. Umaktong inosente si Ashley. Ashley, lalamig na ang pagkain. Sumandok pa si Liam ng ulam at inilagay sa plato ng anak upang kunin ang atensyon nito at hindi na magkainitan. Elizabeth, lahat ng tao'y nagbabago. Huwag ugaling manghusga. Malumanay ngunit nasa tinig ni Lara ang hindi natutuwa sa mga narinig. Hindi na muling nagsalita pa si Elizabeth. Ayaw niyang nagagalit sa kanya ang ina ng asawa. Anak, gusto mo bang sumama magsimba bukas? Pag-iiba ni Liam sa paksa. Masayang ngiti ang sumilay sa labi ni Ashley at masaya siya sa kalamang marunong ng magsimba ang ama. Ipapakilala ko sa iyo ang nobya ko ngayon. Parang nahihiya pa si Liam sa pagpapaliwanag sa anak. Sure po, may ipapakilala rin po ako sa inyo ni Lola bukas. Baka sa mukha ni Ashley, ang galak at nakangiting bumaling ang tingin sa abuela. Maganda nga yung naisip mo, kuya. Magandang sumimba bukas na magkakasama at buo ng muli ang ating pamilya. Masayang sang-ayon ni Jessie sa kapatid. Ngumiti si Ashley sa tiyuhin at nagpapasalamat ang tinging ipinukol dito. Mabilis siyang uminom ng tubig nang magaring ang kanyang cellphone. Hindi na siya nag-abalang lumayo sa mga naroroon. Nang sagutin ang tawag. Hello, Mommy! We miss you! Napangiti si Ashley nang marinig ang tinig ng mga anak mula sa kabilang linya. Ang hilig pa ng mga ito magsabay sa pagsasalita kapag bumati sa kanya. Mommy, we're done eating. How about you? Tanong ni Gab. Me too, sweetie. Pauwi na rin ako. Nagpalitan ng tingin sina Beauty, Melissa at Elizabeth. Naintriga kung sino ang kausap ni Ashley at sweet pa nito. Hindi nila naririnig ang kausap dito dahil naka-headset ang dalaga. Nang mapansin ni Ashley na sa kanya nakatingin ang lahat, mabilis siyang nagpaalam sa mga bata. Pagtingin niya kay Justin, mukhang hindi ito natuwa at may kalandian siya sa cellphone. Ashley, umuwi ka lang ba para dungisan muli ang pangalan ng pamilya? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila na nagsasama na kayo ng lalaki kahit hindi pa kasal? Eksaheradong tanong ni Elizabeth at nanlaki pa ang mga mata nito. Umikot ang mga mata ni Ashley bago napailing. Naibagsak ni Lara ang hawak na kutsara sa plato at sinama ng tingin si Elizabeth. Sorry po, Mama. Concern lang po ako sa reputasyon ng ating pamilya. Paghingi ni Elizabeth ng depensa sa biyanan. Kung ano nasa marumi yung isip, paniwalaan niyo. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo para lang linisin ang aking pangalan. Na mula noon, gustong dumihan ang sarili kong pamilya.
pasaring ni Ashley sa mga ito. Pinigilan na ni Melissa ang ina na magsalita pa dahil baka mauuwi sa sumbatan. Dad, Lola, mauna na po ako at kailangan ko nang umuwi. Hindi na hinintay ni Ashley na matapos ang pagkain ng lahat. Sa tiyuhin, nagpaalam din siya maliban sa 4 na naroon pa. Nakakaunawang tumango si Lara kay Ashley. Mauna na rin po ako, sabi ni Justin habang pinupunasan ng tissue ang bibig. Mabilis na rin tinapos ni Beauty ang pagkain upang maihatid sa labas ang nobyo. Sasama ka ba sa pagsimba bukas? Tanong ni Beauty sa nobyo bago pa ito makapasok sa kotse nito. Napabuntong hininga si Justin bago nilingon ng nobya. Sinabi na niyang huwag na siyang ihatid hanggang garahe, ngunit sumunod pa rin. Napatingin siya sa gate nang may humintong taxi. Napasimangot si Beauty ng sundal ang tingin kung saan nakatanaw ang nobyo. Baka nakakalimutan mo ikakasal na tayo, Justin. Kung may balak ka, magtatalo na naman ba tayo? Akala ko ba may tiwala ka na sa akin? Mukhang nauubusan ng pasensya ang tinging ipinukol ni Justin kay Beauty. Mabilis na lumapit si Beauty sa nobyo at kumapit sa braso nito. I'm sorry, hindi na mauulit. Napailing si Justin. Binawi ang brasong hawak ng nobya. Kaya laging postpone ang kanilang engagement party noon dahil lagi na silang nagtatalo. Lahat na lang ng babaeng malink sa kanya pinagdududahan nito. Nakailang promise na ba ito na hindi na uulit? Hintayin kita bukas. Si Beauty na ang humalik sa pisngi ng nobyo bago pa ito makatalikod sa kanya. Tumango lang si Justin bago tuluyang pumasok sa sasakyan. Gusto niya sana kanina alukin si Ashley na sumabay na sa kanya. Ngunit nakasakay na ito ng taxi. Nakita ni Ashley ang paghabol sana sa kanya ni Justin kanina. Mabuti na lang may taxi agad siyang nasakyan. Pagdating ng bahay, gising pa ang mga anak at hinihintay siya. Mommy, makikita na po ba namin bukas si Grandma? Excited na tanong ni Jello sa ina. Nakangiting tumango si Ashley habang inaayos ang higaan ni Gab. 3 lamang ang room sa inookupang bahay. Kaya naman katabi niya sa pagtulog si Jello. Mula nang makaisip ang kambal, ay pinaghiwalay na niya ng silid. Isa pa ayaw ni Gab na may katabi sa pagtulog kahit pa ang kapatid. Kuya, good night. Patutulog na rin ako ng maaga para pogi sa pagharap. Bukas kina Grandma. Napangiti si Ashley nang biglang yumakap si Jello sa kapatid at gustong humalik sa pisngi. At nang siya na ang hahalik, mabilis itong humiga at nagtalukbong ng kumot hanggang ulo. Good night, Mommy! Ngumiti si Ashley kahit hindi siya nakikita ni Gab. Lumapit siya rito at ginawaran ng malutong na halik sa ulo ito. Good night, sweetie. Kailan kaya malalaman ni Ashley kung sino ang tunay na ama ng kanyang kambal? Ano kaya ang magiging reaksyon ni na Beauty, Elizabeth at Melissa kapag nalaman nila ang narating sa buhay ni Ashley?